Welcome back to our YouTube channel and once again, samahan nyo ako na ayusin ang LCD screen ng Avanza 2017 na ito. Mula po ito sa isang kaibigan natin na nagpagawa at kagaya ito na nangyari sa atin. So madali lang ito. Subukan natin, baka kaya mo rin. So itong 2017 na Avanza na ito ay isa sa mga naging issue kahit noon pa. Actually, pareho kami ng sasakyan nitong kaibigan ko na ito at yung sasakyan niya na ito ang naging problema. Katagalan ng panahon, siguro after a year or less than a year, ay lumalabo unti-unti yung screen niya. At nung makita ko ito at na-check ko, nakita ko talaga na kailangan palitan yung LCD screen. Problema, paminsan mahirap po talaga maghanap ng LCD screen. So napansin nyo, ito binaba muna natin yung manibela natin para kahit paano magkaroon tayo ng space. Hindi ko na pinutol yung video para yung actual paano nyo gagawin. Marami kasi sa atin, nahihirapan pag tumatalon yung video dahil iniisip nila parang ang hirap. Nakita nyo, sinikwat lang natin yung pinaka-cover dyan sa harap. Meron lang namang ilang pirasong clip yan dyan, kayang-kaya yung hatakin yan. So once na nahatak na natin, kailangan natin i-check yung paligid. Make sure lang na walang wire na nakasabit dyan. Yan, at unti-unti na nating mahatak mismo yung pinaka-front panel natin. So ito na. Mag-ingat lang din po tayo. Meron din tayong wire na hatakin sa ilalim. Yan po. Dali naman yan. Meron niyang guide dyan. At pag sinalpak natin yan mamaya, kailangan kung paano mo kinalas, ganun mo rin ibabalik. Maalala ko lang nung time na ito ay meron din talagang recall yung Toyota mula sa mga ganitong pangyayari sa sasakyan nila. Particularly yung 2017 na nilabas nila dahil marami talaga silang issue na nag-sunburn agad yung LCD screen. So kita naman kanina na talagang palitin. Dito mapapansin nyo may mga clips lang din naman dito yan. Hindi natin kailangan ng mga kung ano-anong tools. Pero napansin ko na rin na may kadumihan yung paligid nito. Kaya kakailanganin natin ng panglinis eventually. Pwede tayong gumamit ng brush, microfiber towel or cloth na pwedeng pang-alis ng mga alikabok. Ito mapapansin nyo, kinakamay ko lang din. Hindi ko kailangan ng kung ano-anong tools na sa inyo. Pero ito habang sinisikwat ko, kinamay ko lang naman eh. Kaya hindi na ako nahirapan. So ang dali lang naman ito gawin. Marami kasi natatakot baka mabasag nila o masira nila. Sa mga first time na magdi-DIY, para sure kayo na walang magiging electrical issue, pinaka-best siguro ay alisin natin yung connection ng battery. Pwede sigurong alisin natin yung negative para kahit paano mawalan ng connection dun sa taas. At dito naman mapapansin nyo na talagang sinikwat natin pa isa-isa lahat ng mga angles. Just to make sure na pantay at wala tayong mababasag na mga clips. Mula sa taas, paunti-unti lang, mapapansin mo naman na sumasabay naman makalas yan. Hindi naman yan babalik ng kusa, wag mo lang a-applyan ng matinding pressure. Ayan, halata naman, sinisikwat natin. At ngayon, tatanggal na natin yung dun sa may pinaka-lower part. Dito naman tayo sa may taas. Ayan, ganun lang din. Tulak-tulak. Ayan, umangat na agad, diba? There you go. Ayan, mapapansin ko lang talaga dito na madumi talaga yung paligid niya. Kaya kakailanganin nating linisin din yung paligid. So once na nakalas na natin, ay pwede na tayong mag-proceed para alisin naman itong pinaka parang black plastic cover na ito sa harap. Kasi naiipit nito yung pinaka film dyan sa harap. Actually hindi yan ganun kakomplikado, ilang clips lang din yan. After yan, ayan na. Kita na natin. Pero yun nga, sabi ko, ayan, madumi siya. Ingat lang tayo na hindi natin mabali yung mga ano dyan, yung mga needle at saka yung plastic na yan na hinahatak natin. O, diba? O, access na kaagad yung ating LCD panel. No? Sa mga nagtatanong ko sa kung nabili ito, sa Shopee lang din po ito. Pwede din siguro sa Lazada. Ang hanapin nyo lang naman ay Lazada. Sa Lazada, ay yung pang-Avanza. Ayan, nakita nyo may ginamit tayo na pang tuklap. Okay, sa mga tools lang ito. Pwede rin hindi metal. Pwede rin siguro kung may plastic kayo na pang sikwat. Huwag po kayong matakot na i-pull ito kasi nakasuksok lang po yan dun sa electrical part niyan dyan sa likod o sa PCB board. Yan, nahugot na natin agad, no?
Ganun lang kadali, hindi siya ganun kahirap. Ang next naman natin gagawin, syempre yung ipapalit nating LCD. Yan. So ito yung nasa kaliwa, yan po yung luma na nag-burn na yung mismong yung sa likod niya, no? Yung film niya kung bakit nawawala na po yung sulat. Ito naman yung nabili natin. Yung iba siguro sa mga nagtitipid, baka film lang talaga yung palitan nila dyan. Pero since mura lang ito, kung di ako nagkakamali, parang nabili ko to at the time ng less than 400 pesos, ay pwede na nating ikabit. So ito, napansin ko rin na meron siyang top cover. Aalisin na rin natin yan kasi para lapat talaga yung makikita natin. Yan, mas malinaw yan. Kaya lang ito, habang hinuhugot ko to, napansin ko na nung nilagay to ng seller, yun, baliko-baliko yung mga paa. Kaya ang gagawin natin ay itutuwid naman natin yan. So gumamit lang din ako ng tweezer para sabay-sabay kong maituwid. O kahit anong flat na pang sikwat, basta ma-make sure nyo na pantay. So ito, by batch natin, dalawang batch natin ginawa yan. Naisip ko nga talaga na ng video na hindi putol. Kasi kung minsan pagka nag-DIY yung iba, nanonood, ano kaya gagawin to? Paano niya hinatak yun? So, sa makikita nyo, wala tayong putol para guided talaga kayo kung paano nyo gagawin. Marami kasi sa atin, nasanay na ganito dini-DIY lang. Pero sabi ko nga, ang pag-DIY ay may kaakibat na responsibilidad. Dahil pag nasira natin ang isang bagay, responsibility po natin na ayusin. Okay? So, yan. Tuwid na natin. Just make sure lang na sakto yung pagkatuwid natin dahil dun sa pinaka-panel natin, pag itutusok na natin yan, dapat yan ay lapat na lapat. So, napansin ko lang na medyo hindi siya ganun ka-straight. Kaya iniisa-isa natin. Just making sure na walang papaling pag itinusok natin. Medyo mahaba po yan. Parang nasa at least siguro mga kalahating ewan ko. Mahaba din siya habang tinutusok mo kasi siya, babaon yan yung buong mga paa na yan. Kailangan tuwid na tuwid po yan. Yung time na ito ay bigla lang pinakiusap ng kaibigan ko, mabuti nagawi ako sa lugar nila at sinusubukan namin palitan. So yan, natuwid na natin. Itong video na ito sa lahat-lahat, halos 10 minuto hanggang 10 minuto lang na minuto ang nagugol ko dito, no? Syempre dahil prepare ko pa yung ating ikakabit na LCD. Pero yan, kita nyo na kagad, yung nasa kaliwa, yan yung bago, yung nasa kanan yung luma natin. Paano naman siya ibalik? Iangat natin tong film, pero dahan-dahan lang, baka mapunit natin. Itatapat natin kung saan yung mga tapatan niya. So yung maraming paa ay andun sa ilalim. So again, tatapat lang natin sa mga butas. May kanya-kanyang designated na butas yan saan tatama yung paa. Double check lang, make sure natin na walang mababaliko or papaling na wire so that pag tinusok natin ay hindi tayo makakasira. Imbis na napaganda, nasira mo pa. Ayan, pasok na kaagad, di ba? Isot na yan. Pero bago ko pa talaga tuluyang ibalik yan, since binuksan na rin natin lahat-lahat, ayan, ang ko dyan, manghihiram tayo ng mga brush na pwede nating pang tanggal. Ito kasi ay, kumbaga, impromptu lang ito. Pagdating ko dyan sa lugar, palitan mo naman to, ganyan-ganyan. Mabuti, may dala akong stock na nandun na sa sasakyan ko, kaya ang bilis ko lang na pull out. Mahirap kaya yung meron kang hindi nakikita tungkol sa sasakyan mo. Dyan nakalagay yung mileage mo, andyan din nakalagay yung gasolina, hulaan mo kung gaano kataas yung gas mo, paano kung matirikan ka sa daan. So, ang liit lang na bagay niyan, pero ang totoo, yan ang nagre-reveal ng nangyayari sa sasakyan mo. So, yan, babalik na natin, parahan lang natin. Gumagalaw naman yung plastic na yan Yan, iangat lang natin siya, dahan, nailusot ko na yung una, yung pangalawa naman. So, babalik lang natin. So, simpleng brush, kung meron kayong microfiber towel or cloth, pwede rin yun. Alisin lang natin yung mga pumasok na alikabok. Total, binuksan na rin naman natin. Konting pagpag dito, pagpag doon. Pwede na. Okay, so yan, nagawa na natin. Ang next naman natin,
Siyempre, dapat na natin ibalik. Pero bago natin ibalik tong mga panel na ito, o yung cover na yan, siguraduhin natin malinis na rin. May time ka na rin para magpagpag eh. O, sakto na natin. So dahil nalinis na natin pati itong pinaka plastic na cover natin no, sa yung pinaka lens ay pagpagan na rin natin. Total nabuksan na. Ganda rin kung meron kang panglinis ng mga plastic. May iba mga gumagamit talaga ng mga solution. Pwede rin naman yun. Basta hindi makaka-apekto sa ano natin, sa kulay niyang screen yan. Or yung cover, plastic cover. So since binuksan na rin natin yung mga paligid ng paglalagyan natin ay mayroon din mga natirang alikabok, pagpagan na rin natin. Dadagdagan mo lang talaga ng konting sipag at tiyaga. Ang dulo naman yan, sulit yung pagkakagawa. Masaya ka sa ginawa mo, masaya din yung kaibigan mo na tinulungan mo. O pwede, in your case, baka maging kliyente mo. Ito yung mga easy at doable na pwede nating tayo mismo ang gagawa. Yan. Nalinisan na natin. Kaya microfiber towel or cloth yung ginagamit natin para siguradong ma-absorb yung mga dumi. Dahil kapag ordinaryong basa lang ginawa natin, minsan ay hindi natin na kukuha talaga lahat. So yan, ibabalik na natin yan. Sakto lang natin sa mga butas. Saan siya nakatapat. Tapos konting tulak sa mga edging. Lalapat mo po talaga. Tutunog pati yan habang tinutulak natin. Yeah, so therefore we are sure. So wag na lang natin i-touch yung yung needle kasi mawawala sa pwesto yung needle kapag ginalaw pa natin yan. After all, wala naman tayong problema diyan. Kaya hayaan lang natin. So, yan, nailapat na natin. Ang susunod naman ay ilalapat naman natin yung pinaka-screen cover natin. Hoping na natuyo na yung screen kasi yung ginamit kong cloth ay medyo basa or moist siya kumbaga. Yan, so tutulak lang din natin, tatapat lang natin sa mga paa, paano natin tinanggal kanina. At madali na nating maisasalpak. Huwag mo muna basta itulak, siguraduhin mong tapat yung bawat locks niya para hindi tayo magkamali. May nakita pa yata akong dumi dito na kailangang alisin. Pagpagan na rin talaga natin kasi paminsan mo lang naman bubuksan yan. Ganyan po talaga pag nagdi-DIY. Una sa lahat, hindi naman talaga tayo sanay gumawa ng ganyan ng araw-araw kumpara sa mga mekaniko, yung mga sanay talaga. Ayan, pag may nakita tayong dumi, pagpagan na talaga natin. Siguradong wala na ako nakikita dumi. Isang pahit pa ulit. Basa naman, tissue naman. Para siguradong tuyo. Kasi medyo moist nga yung ginamit ko na microfiber. Sa una talaga medyo nakakatakot kasi iisipin mo baka masira mo, may hindi ka mabalik na maayos. Pero minsan talaga common sense lang eh. Siyempre, pagkabasa, make sure mo na tuyo bago may balik yan para hindi mo madisgrasya. Dahil ang dulo niyan, pag pinilit mo yan, pwede mong masira yan. Yan. So, dito na tayo sa pagbabalik. Yan, may nakita pa tayong mga maliliit na dumi o alikabok. Siguraduhin natin clear para pag binalik natin ay magiging parang pristine ulit yung condition niya. Hindi kita tayong mga cloth. Maganda rin kung meron kayo nung parang blower, no? O kaya gawin nyo to sa isang malinis na lugar para hindi naman sayang yung pagkakalinis mo. Pinagpag mo na't lahat-lahat, di sulitin mo na, di ba? Ayan, tutulak na natin ulit, kagaya ng ginagawa natin kanina. Tatapat natin sa mga locks niya. Konting push. Maglalak yan pa isa-isa. Pagka okay na, lipat naman tayo sa kabilang side. So, make sure na lalapat pa. Tutunog yan. Hindi nyo na lang yata narinig sa video. Yan. So, since nagawa na natin at masaya tayo sa pagkakalinis natin, ibabalik na natin. Yan. Kita nyo, bago natin isalpak ng tuluyan, siguraduhin natin na ibalik natin yung mga locks. Dahil, ang susunod naman nakasunod niyan ay yung ilalapat natin yung harness niya dyan sa likod. Yan yung connection.
Dahan-dahan lang, siguraduhin nating nakatapat. At from then ay pwede na nating isalpak pabalik. Tulak lang ulit. Meron niyang tatamaan dyan. Saktong-sakto yung posisyon niyan. Dapat walang alog, walang palag. Next, yung pinaka-outer cover natin na siyang nag-handle sa mismong panel. Since madumi rin ito, konting pagpag, konting kuskus, ay siguradong malinis. Ganyan mag-setup ng gamit, no? Ay di na iutos. Yung pagpag ng dumi, binuksan mo na rin lahat-lahat eh. Pero sabi ng iba, depende po sa bayad dyan. Ito po, nung ginawa ko to, walang bayad to. Sabi ko nga sa inyo, kaibigan ko to, ano ba naman yung 5 to 10 minutes? Pinabayaran ko sa kanya dyan, yung mismong LCD na dinala ko. Kasi, syempre, binayaran natin, namuhunan tayo doon, di ba? Pero kaibigan natin ito, at siya mismo habang nagdadrive, nahihirapan. Ayan, konting tulak. Pasok. Meron pa bang alog? Ano pang gagawin natin? Kundi i-testing na agad yan. Start. Hanggang makarating ng accessories. Ayun! Kita nyo naman, gumalaw agad-agad, di ba? Kita at malinaw na malinaw ang ating screen. Ganyan po. At sana po may natutunan po tayo. At hoping pag may tanong po kayo, chat nyo lang po dyan sa chat box. Muli, paalam po sa inyong lahat hanggang sa susunod na video. God bless.